Kabrigada, nag-inspeksyon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang araw ng pagbabalik ng klase. Kasabay din ito ng pagbabalik naman ng pasukan sa buwan ng Hunyo mula noong pandemya. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada Live Report. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila kaninang umaga, kasabay ng unang araw ng pagbubukas ng klase at ang pagbabalik ng school opening sa buwan ng Hunyo. Kabilang sa naging aktibidad ng Pangulo sa naturang paaralan, ang pagsubok nito sa kakayahan sa pagbasa ng mga grade 1 learners. Nakausap din ng Pangulo sa isang Zoom meeting ang mga guro mula sa piling paaralan sa Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan ibinahagi niya ang plano ng pamahalaan hinggil sa pagdaragdag ng mga teaching at non-teaching personnel. Kailangan kung ano pa ang nakita ninyo na hindi nakulang, kahit sa gamit o sa sistema, dapat masabihan nyo kagad kami. Andito si Sec Sani Angara na namamahala sa ating DepEd. Kukuha tayo ng bagong guro ng 20,000. Kasi as it is, nakapagkuha na tayo, meron na tayong bagong 16,000 na mga guro para mabawasan ang administrative duties ng bawat teacher. Yeah. All right. So, tapos dadagdagan natin yung administrative officer. Kaya lahat ng mga teacher, naging teacher kayo para magturo, makakapagturo kayo ng mabuti. Bukod sa Department of Education, naglatag din ng direktiba si Pangulong Marcos sa iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Inatasan ng punong ehekutibo ang Department of Information and Communications Technology na palawigin pa ang sakop ng internet coverage sa bansa dahil anya sa ngayon, nasa 60% pa lang ng mga paaralan ang may access sa internet. Sa ngayon, ang mga eskwelahang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan. Lahat, lalong-lalo, inuuna namin yung mga tinatawag na gida, yung mga underserved na mga lugar na malalayo. Yun ang inuuna namin. Ipinagbili naman ng Presidente sa Department of Transportation at Department of Trade and Industry na gawin ang lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng mga estudyante. Habang pagtiyak naman sa kalusugan ng mga estudyante ang pinasisiguro ng Pangulo sa Department of Health. Pinababantayan din ito ang mga mag-aaral laban sa cyberbullying at pinasisiguro ang kanilang mental health. Ang DTI at saka DOTR ay instruksyonan ko, gawin ninyo lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng estudyante. Ang DOH, sinabi ko, kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit yung mga bata o ma-injure, meron lagi tayong nakaabang para sila ay gagamutin. At DSWD pati para sa mga tulong. At tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, ay hindi sila makapag-aral na mabuti. Inanunsyo din niya ang pagpapalawig pa ng feeding program sa mga paaralan na target simulan sa susunod na buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.